Narito naman tayo ngayon sa front ng bahay namin. Yan po yung front ng tinitirahan namin. Yan namang malaking puno guys. Yan po yung hazelnuts. Summer na kasi, kaya ang daming mansanas. Next month po, haharbisin na po yan. Yang puno na yan guys, hazelnuts po yan. Yung mga bunga po niyan, ayan, pakita ko sa inyo ng close. Ayan yung bunga niyan. Yan po yung ginagamit na nilalagay sa chocolate. So yan, marami pong bunga ngayon, year. Hilaw pa po yan guys, yung mga ubas. Ayan. Kaisa-isang roses po nga tanim dito sa may likod ng bahay. Ayan po, ang daming bulaklak, napakaganda. Ayan, nag-iisa lang siya, nakita nyo? Ayan naman mga guys, is lavender po yan. Pwede pong gawing oil at gagawin panglagyan ng perfume. Ayan, ang dami, di ba? Ito naman sa may corner guys, may mga tanim ako. May celery po dyan, may timyam, at yun doon sa likod ay sukiti po, yung parang kalabasa nga mahaba. Tapos ayan, may salbay po. Ayan. Ito dito. Ito naman dito sa rosemary. Ayan, ang laki-laki na niya, di ba? Ayan. So ito po yung ubas namin sa labas. Ayan, ang dami-dami pong bunga mga guys. Nakita nyo? Ang dami pong bunga. So, organic ubas po yan. So yan, dami-dami niyang bunga. Ang haba-haba na nga eh. Ayan. Guys, yung mga halaman na yan, yung mga bulaklak, isinisiya po ang tawag nito guys. Ayan. Ayan. Gamot po yan guys.
roses po yan guys, kaya lang sa lakas ng ulan ngayon dito, nagkalaglagan na po yung mga bulaklak niya. Sayang. So yung entrance namin dito sa front, actually pag pumapasok ako, ang daming roses at saka ubas. Yan yung pintuan namin. Yan. Yan yung pintuan namin. Ayan naman mga guys, dandelion po yan ng mga puno. Ito siya. Ayan, ito. Nakakain po yan guys, masarap po yan sa salad. At pwede po rin siyang gawing coffee, yung ugat niya or gawing tsaa. Tsaka yung bulaklak po niyan ay yellow, pwede po siyang gawing honey. Ito sa labas, may balon po kami na permanente pong agos ng tubig. Pangdilig po yan ng halaman kasi dito sa Switzerland, mayaman po sa tubig, kaya hindi nanghihinayan ng tubig. Ayan. Ayan, marami pong mga cones na mga kahoy dyan kasi yung nakatira dito banda sa kalahati ng bahay na tinitirahan namin, yung nangungupahan dito. Artist po siya. So, magaling siyang maggawa ng mga ganyang mga art. Diyan naman sa loob mga guys, mga kamatis po yan lahat. Ayan. Nasa loob po yung mga kamatis kasi para po hindi siya nasisira sa ulan. Ayan. Ayan, dami ng bunga. So, ito po yung tinatawag na greenhouse. So, yan. Kamatis lang po yung tanim dyan sa loob. So, dyan naman mga banda, naghahalo-halo po yung mga salad nandun dyan na makakain po siya. At dito naman, marami pong berries. Ayan. Hinog na po siya mga guys. Nakakain po yan ha. Masarap siyang panghalo sa yogurt. Johannisbeer ang tawag dito. Hindi ko po alam sa Tagalog but i-research ko siya sa English kung anong pangalan niya. Masarap po yan ihalo sa mga pang breakfast. Kaya gawing shake. Ayan, hinog-hinog na po siya. Ayan, nakikita ninyo mayroon doong red nga vegetable po rin yan guys. Nakakain yan siya, namumunga po yan siya. Kohlrabi ang pangalan yan. Red kohlrabi dito. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Ayan. Yung mga bulaklak na yan actually, nagagawa kong tsaa yan. Kaya marami kami dito sa backyard. Ayan. Ayan. Hanggang doon po yan guys. At yan naman mga guys, sunflowers po yan. Hindi pa namumulaklak. Kasi masyado pang maaga. Ayan. Dito naman banda, yan po yung mga tanim dito sa aming garden. Ayan, mayroon po kaming kalabasa. Ayan, nag-uumpisa na po siya mamunga. Ayan, may maliit na siya oh. Ayan po. Ayan. Ito po yung mga tanim dito sa backyard. Ayan siya. Yan naman dyan, yung malalaking zucchini po yan, yung kalabasang pahaba po siya nga green. So yan po yung mga tanim. Tapos siyempre marami po ring mga bulaklak, nagkakaiba-ibang klaseng mga bulaklak na mayroon kami dito. Ayan, may pichay, kinuha na po namin yung dulo at kinain na po namin last week, kaya naputol na yan. So hindi namin pinuputol yung puno kasi vitamins po yan sa mga ibang halaman, kaya dyan lang siya mabubulok para pakainin ng mga snake yung kanyang mga tira. Yan po.